Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay, sa lahat po ng dako na naabot po ng tinig na inyong lingkod. Tayo po ay muling dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po natin simulan ng ating pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Dakila namin Diyos na ang tahanan po ay nasa itaasan ng mga langit. Kami po ay lumalapit sa inyo pong banal na harapan. Amin pong hiniling ang inyo pong patnubay sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Nawa ay may handa po ang puso't isipan ng bawat isa sa amin. At nawa ay bigyan po kami ng karunungan at kalamang nagmumula sa inyo. Nawa ay pagpatawad rin po ang amin pong mga pagkukulang at pagkasala. At nawa ay wala po maging hadlang sa amin pong pag-aaral ng inyo pong mga banal na salita. Nawa ay ang mga nakikinig po inyo pong pagpalain at bigyan po sila ng malinaw na pagkaunawa sa amin pong tatalakayin. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maaaring kayo po ay pamilyar na rin sa tinatawag na artificial heart. Yun pong puso na likha ng tao. Giving new meaning to the phrase heart of steel. It's a moonshot and it's a holy grail of medicine. This is the big one, this is quite incredible. Just a few months ago, doctors carried out groundbreaking surgery on a man who was going to die. They implanted this artificial heart, the brainchild of Queenslander Dr. Daniel Timms. Only a handful of overseas patients have completed the surgery, but for the first time, this Australian man was able to go home with the mechanical heart. He felt normal. He could go out shopping, went down the street. No significant limitation in terms of his breathing. All he had to do was charge the batteries every 4 hours from a battery pack that came out of his skin. It was certainly a game changer for him. It saved his life. 500,000 Australians suffer from heart disease. Dozens are on the wait list for a new heart. It takes 6 months to 2 years to get one. Many have died waiting. That's changed now with devices like this. The artificial heart is designed to keep patients alive long enough until a donor transplant becomes available. But researchers hope that one day recipients will be able to live permanently with the device. Dahil sa paglago po ng kaalaman na naihula rin sa banal na kasulatan, maging ang puso po ng tao ay pwede na rin pong mapalitan. Kaya nga, sa mga taong malapit nang malagay sa bingit ng kamatayan, ay meron pong nalilikang pag-asa ang mga dalubhasa sa kanilang larangan ng panggagamot. Kaya nga, isa na po dyan mga kapatid, ito pong artificial na puso, na ito po ay naimbento ng tao. Kaya kung ang puso po ay nagkaroon ng matinding sakit at hindi na gumagana ng maayos, ay pwede na rin po pala itong palitan. Kaya nga lamang ay meron pong malaking halaga sapagkat talagang ang artificial na puso na yan mga kapatid ay hindi po libre. Yan po ay talagang binabayaran mga kapatid. Kaya ang punto po rito mga kapatid sa atin pong nakitang ilustrasyon na ito ay pwede pong mapalitan ang puso ng tao ng artificial na puso. Ibig sabihin ay lumalago talaga ang kalaman ng tao patungkol po sa mga karunungan. Kagaya na rin lamang sa larangan na ito ng agham sa pangkalusugan. Meron pong naiisip na solusyon ang tao upang mapalitan ang puso ng tao na nasira ng karamdaman o mga maling gawi. Subalit, meron pong hindi kayang gawin ang mga doktor sa sanglibutang ito. Hindi po kayang palitan o baguhin ng sinumang manggagamot ang puso ng tao na tinutukoy sa banal na kasulatan. Kaya sa atin pong pag-aaral mga kapatid, ang atin pong pag-aaral ngayon ay pinamagatang, How does God change the heart? Paano binabago ng Diyos ang puso? Ang atin pong key text ay mababasa sa Proverbs chapter 23 verse 26. My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Sa Tagalog Bible ay ganito po ang sinasabi, Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Sa talatang ito ay meron po tayong tatlong mahalagang punto na bibigyan ng pansin.
Ang una po ay yung katagang may son. Ang sabi kasi rito, anak ko. Ayan po, yan yung unang bibigyan pansin natin. Bakit meron po ditong katagang anak? Ano ho? Yung pangalawa, give me thine heart. Ano ho? Yan po yung ating magiging pangalawang subtopic. Give me thine heart. Ibigay mo sa akin ang iyong puso. Bakit kailangan natin ibigay sa Ama ang atin pong puso? Kasi ang kinakausap dito yung son, my son. So, ang pinatutungkulan yung anak. At yung anak ay sinabihan na ibigay daw yung puso niya doon sa nagsasalita, doon sa Ama. At yung pangatlo ay let thine eyes observe my ways. Ano po ang sabi rito? At malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Ang ibig sabihin po ay yun pong tinutukoy rito mga kapatid ay figurative din, Hindi talaga ito yung literal na mata. Ito po ay figurative mga kapatid. Kaya atin pong alamin ang mga mahalagang punto kaugnay po sa tatlong ito. Dito sa una mga kapatid, ang sabi, my son. Ang pinatutungkulan ay yung anak. Ang sinabihan ay yung anak. Kaya dito sa unang subtopic natin mga kapatid ay atin pong alamin yung sonship natin. Ano ba itong sonship na ito? Ito po ay sonship by adoption mga kapatid. Iba yung sonship ni Jesus Christ. Siya po ay son of God bilang anak ng Diyos. Tayo po ay son of God by adoption. Ano ho? At una nang bibigyan nating pansin ay ang Israel bilang son of God. Kaya under nitong first subtopic natin na my son or sonship by adoption ay atin pong tutunghayan itong punto na God set free His son Israel to keep His laws. Pinalaya po ng Diyos ang kanyang anak na Israel upang ingatan ang kanyang mga utos. Sapagkat ang Israel po noon ay nalipin sa Ehipto sa loob ng 430 taon. Napakatagal na pag-aalipin sa Ehipto. At ang Israel po ay kanyang pinalaya mula roon sa pag-aalipin upang sundin ang kanyang mga utos. Ganito po ang sinasabi sa Exodus Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 23. At iyong sasabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Sino po yung sinasabi rito? Na anak ng Diyos? Ang Israel ay aking anak, aking panganay. Yan po ang sabi ng Panginoon. At sabi rito sa verse 23, at aking sinabi sa iyo, pahintulutan mong ang aking anak ay yumaon, upang siya ay makapaglingkod sa akin, at ayaw mo siyang payaunin. Narito aking papatayin ang iyong anak, ang iyong panganay. Ito po mga kapatid yung utos na kung saan ay ipinag-utos ng Diyos kay Moises na sabihin kay Paraon na palayain ang kanyang anak na Israel. Kaya lang ay hindi po pumayag si Paraon, kaya meron pong kaukulang parusa ang Diyos sa mga Egyptian na yung kanilang mga panganay ring anak ay mamamatay. At nangyari nga po yun. Nung mangyari yun na mamatay yung mga panganay na anak ng mga Egyptian, ay nagalit po si Paraon at pinalaya o pinalayas ang mga Israelita. At yun nga po, natupad ang panukala ng Diyos na palayain ng kanyang mga anak mula sa pag-aalipin sa Ehipto. Ano po ang layunin ng Diyos? Ayon sa Psalms 105 verses 42 hanggang 45, for He remembered His holy promise and Abraham His servant. And He brought forth His people with joy and His chosen with gladness. And He gave them the lands of the heathen, and they inherited the labor of the people, that they might observe His statutes and keep His laws. Praise ye the Lord. Maliwanag po sa mga talatang ito mga kapatid na
Ang layunin ng Diyos kung bakit kanyang pinalaya ang kanyang mga anak mula sa pag-alipin sa Israel ay dahil naalala niya ang kanyang banal na pangako o yung tipan kay Abraham na kanyang lingkod. Yung pangako na yun, mga kapatid, ay yun po yung pangako na pagiging bayan ng Diyos. Ang Israel po bilang bayan ng Diyos ay naalipin sa Ehipto. Kaya nais ng Diyos na palayain ang kanyang mga anak mula sa pag-alipin sa Ehipto at ibigay sa kanila yun pong lupang pangako. At ang layunin, sabi rito, upang kanilang maingatan ng aking mga palatuntunan at sundin ang kaniyang mga kautusan. Yan po ang dahilan, mga kapatid, na ang mga Israelita po ay pinalaya. Tandaan natin, ang Israelita po yung tinawag dito na anak ng Diyos. At sa Deuteronomy chapter 10 verses 12 to 13 ay ganito pang sinasabi, at ngayon Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos, kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kaniyang mga daan at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Verse 13, naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kaniyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Yan po ang panukala ng Diyos sa mga Israelita, mga kapatid. Na ano raw po? Na kanilang paglingkuran ang Panginoon ng buong puso at buong kaluluwa. Ibigin ang Panginoon, paglingkuran ng buong puso at ng buong kaluluwa. Kaya yun pong sinasabi sa Mateo 22 ay hindi na po bagong utos yun. Yung nasa Matthew chapter 22 verses 36 to 40, hindi na po yun bagong utos na sinasabi ron. Ang unang utos ay yung ibigin ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa at buong lakas. Hindi na po yan bagong utos, mga kapatid. Yan po ay utos na rin sa Israel paman. At sabi rito, ipinag-utos sa kanila na ganapin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na iniutos sa Israel. Yan po, mga kapatid. At tandaan natin, yun pong inutusan ay ang anak, ang bayang Israel. Dito naman tayo sa Deuteronomy chapter 26 verse 16, ang sabi ganito, sa araw na ito ay iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na tuparin mo ang mga palatuntunan at mga hatol na ito. Iyo nga ang gaganapin at tutuparin ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. So, maliwanag po na ganun rin yung konsepto sa binabanggit sa Mateo chapter 22 verses 36 to 40. Yung unang dakilang utos na pag-ibig sa Diyos. Sa Deuteronomy chapter 4 verse 13 and 23, ganito naman ang sinasabi. At kaniyang ipinahayag sa inyo ang kaniyang tipan na kaniyang iniutos sa inyong ganapin. Sa makatuwid bagay ang 10 utos at kaniyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Ano daw po yung tipan ng Diyos na ipinag-utos na gawin sa Israel? Sa makatuwid bagay ang 10 utos. Yan po ang tipan ng Diyos, mga kapatid, sa mga Israelita. Yun pong 10 utos. Yan kasi yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao o sa kapwa-tao. Bakit po kinakailangan ganapin ito ng tao? Ang sabi sa 23, bilang patuloy, ang sabi rito, mangag-ingat nga kayo, baka inyong malimutan ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos na kaniyang pinagtibay sa inyo at kay gumawa ng larawang inanyuan na kahawig ng anumang bagay na ipinagbawal sa inyo ng Panginoon mong Diyos. Ipinagbilin po na huwag kalimutan itong tipan na ito, mga kapatid. Ano yung tipan? Ang 10 utos. At doon sa 10 utos, ano po yung utos doon na nagpapaalala bilang puso ng 10 utos? Yun lang yung tanging utos sa 10 utos na nagtataglay ng salitang alalahanin. Ayon sa Exodo 20 talatang 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Bakit po, mga kapatid, itong araw ng Sabat o ika-4 na utos ang tanging utos na meron pong salitang alalahanin?
sapagkat ito po mga kapatid ang tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan sa ilalim ng tipan, na yun nga pong 10 utos ang tipan ng Diyos na dapat sundin po ng tao. Kaya ang pangingilin po ng Sabat ay mahalagang bahagi ng relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Kaya nga sabi daw sa ating key text, my son, anak ko. Yan po ay nagpapakilala, nagpapaalala ng relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Kaya nga, ito po ay palaging ipinapaalala sa atin. Kaya sa pangingili natin ng Sabat, ay ipinapaalala po sa atin kung sino po ang ating Diyos at ano po ang atin pong mga dapat sundin ayon sa kanyang ipinag-uutos. Ngayon ay tunghayan po natin ang 2 tipan. Yun pong una ay yung Old Covenant based on obedience of Israel, na kung saan ang mga Israelita po ay nagsabi na sila daw ay susunod sa utos at mabubuhay sila. Kaya lamang ay sila po ay talagang hindi nakatupad sa kanilang panata o doon sa tipan na kanilang ibinigay o isinadjust. Nung si Moises po ay nasa bundok, ay gumawa sila ng larawang inanyuan, yung molten calf, yung baka, maliit na baka. At nasira ang tipan. Kaya pagbaba ni Moises ay nawasak yun. Itinapon ni Moises sa harapan ng mga Israelita. Nasira po yung tipan na yun. Kaya sa unang tipan na ginawa ng Israel sa Panginoon ay hindi po pasado yung kanilang tipan, sapagkat ang kanilang tipan sa Panginoon ay salvation by works. Talaga napatunayan na hindi po kaya ng tao na makamtan ang kaligtasan sa pamagitan ng good works. Kaya ganito po ang sinasabi ng mga talata dito sa Deuteronomy chapter 9 verses 11 and then 16 to 17. At nangyari sa katapusan ng 40 araw at 40 gabi na ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2 tapyas na bato. Sa makatuwid bagay ang mga tapyas ng tipan. At tumingin ako at narito, kayo'y nakapagkasala na laban sa Panginoon ninyong Diyos. Kayo'y nagsigawa para sa inyo ng isang guyang binubo. Yan, ibig sabihin yung tinaka na maliit na baka. Kayo'y lumihis na madali sa daan na iniutos sa inyo ng Panginoon. Verse 17. At aking tinangnan ang 2 tapyas at aking inihagis sa aking 2 kamay at aking iniwalat sa harap ng inyong mga mata. So yun po ang patunay mga kapatid na hindi kayang sundin ng mga Israelita yung utos ng Diyos sa pamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Kaya nga nasira yung tipan na ipinagkatipan ng Israel sa Panginoon, na sabi nila, susunod kami at mabubuhay. Kaya lang ay talagang bigo ang pagsisikap ng tao. Bagaman ipinahintulot ng Diyos na gawin ng Israel ang ganong pakikipagtipan, pero talagang napatunayan na ang tao po ay bigo na magkamit ng kaligtasan sa pamagitan ng sariling pagsisikap na sumunod sa utos ng Diyos. Kaya meron pong pangalawang pakikipagtipan mga kapatid. Ano po yung pangalawa na pakikipagtipan na gagawin ng Panginoon? At para kanino gagawin yon? Ganito po ang sinasabi sa Jeremias 31 talatang 33. Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Maliwanag po ang talatang ito mga kapatid kung kanino gagawin ng Diyos yung pakikipagtipan na yon, yung bagong pakikipagtipan. Ito po'y gagawin raw sa sangbahayan ni Israel. At ano gagawin? Isusulat sa kanilang puso ang kaniyang utos. At sabi rito, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya yun pong relasyon ng mag-ama ay na-renew sa bagong tipan na ito na ipinangako ng Diyos. At kailan ito naganap? Ito ba ay
sa bagong tipan na yung sa aklat ng bagong tipan ng Biblia? Doon lang ba ito natupad o maging sa panahon pa nila ay natupad na? Ang sabi rito, sa sangbahayan ni Israel, isusulat daw sa puso. Basahin natin ang Hebreo 8:10, ang sabi ganito, sapagkat ito ang pagkipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel, pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip, at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayan ko. Ayan, ito po ay panukala ng Diyos na gagawin daw sa sangbahayan ni Israel, na isusulat sa kanilang puso. Tandaan natin, yun pong pakikipagtipan na ito ay gagawin sa sangbahayan ni Israel. Ngayon, itong sunod na punto ay ito. How will God write His laws in the hearts of men? O paano po isusulat ng Diyos ang kanyang mga utos sa mga puso ng mga tao? Ang sabi ganito sa Proverbs chapter 7, 1-3. Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Verse 2. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka, at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. Verse 3. Itali mo sa iyong mga daliri, ikintal mo sa iyong puso. Ayan po yung salitang ikintal sa English Bible ng King James Version ay ganito po ang sinasabi. Yung verse 3, bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart. Sino po pala yung magsusulat sa puso ng tao? Bagaman sinabi po ng Diyos na isusulat daw niya yung kanyang utos sa puso ng tao, pero hindi pala yun sa pilitan. Paano niya isusulat? Ipag-uutos niya sa kanyang anak. Ano sabi niya sa kanyang anak? My son, keep my words and lay up my commandments with thee. Tapos sabi sa verse 2, keep my commandments and live, and my law as the apple of thine eye. Verse 3, bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart. Hindi po pala ang Diyos mismo ang siyang magsusulat nito, mga kapatid, kundi ang tao po ang uutusan ng Diyos sa ilalim ng pag-udyok ng banal na espiritu, mga kapatid. Yun po ang punto riyan. Ibig sabihin ay bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan ang tao na masunod ang kanyang utos. Kaya sabi dito, write them upon the table of thine heart. Bagaman sinabi niya sa ibang talata, doon sa Jeremias at sa Hebreo, na isusulat niya ang kanyang kautusan sa puso ng tao, pero hindi pala siya yung mismong gagawa nito, kundi ang tao mismo. Kaya nga sa Kawikaan, write them upon the table of thine heart. Ibig sabihin po, ang tao po ay kinakailangan makipagtulungan sa Panginoon. Ito kasing aklat ng Proverbs, ito po ay dual application. Ito po ay tumutukoy sa relasyon ng literal na mag-ama. Tumutukoy rin ito sa relasyon ng Diyos at sa kanyang bayan. Kaya nga si Kristo ay pinatungkulan rin sa aklat ng Kawikaan na siya ay mula pa ng walang hanggan, kasama na siya ng Ama. So yan po yung relasyon sa pagitan ng Ama at ng Anak. At kaugnay naman sa relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan, ay makikita rin po natin yung application na ito po ay applicable rin sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. At ganito pa ang sinasabi sa Proverbs 23 verses 12 and 19. Ihilig mo ang iyong puso sa turo at ang iyong mga pakinig sa mga salita ng kaalaman. Verse 19. Makinig ka, anak ko, at ikaw ay magpakapantas, at patnubayan mo ang iyong puso sa daan. Yan. So sino po yung magpapatnubay daw ng puso sa daan? Yun pong anak. Sabi rito, guide thine heart in the way. Bagaman ang Diyos ay nangako na siya po'y mamamatnubay, upapatnubayan niya ang kanyang mga anak hanggang sa katapusan ng sanglibutan, pero may utos rin dito
guide thine heart in the way. Kaya makikita po natin dyan yung konsepto ng joint operation, mga kapatid, na sa pagbabago po ng puso ay meron pong gawain ang Diyos na hindi po natin pwedeng gawin. At tayo po'y meron ding gawain na hindi pwedeng gawin ng Diyos para sa atin. Ang gawain ng Diyos ay tayo po'y pakabanalin sa pamagitan ng Espiritu at katotohanan. Ang gawain naman natin ay pakabanalin rin natin ang ating puso. Natin pong gabayan ito na humiwalay sa masama, huwag magpatuloy sa paggawa ng masama, at ito ng ating pag-iisip sa mga banal na bagay ng Panginoon. Kaya dyan po papasok, mga kapatid, yun pong joint operation. Meron pong pagtutulungan sa pagitan ng Diyos at ng tao upang ang tao po'y magkaroon ng bagong puso, upang ang tao po ay mapabanal ang puso. Yan po yun, mga kapatid. Isa pang punto rito ay ito. Sa pang-apat na punto doon sa pagiging anak. Itong tanong na, is this new covenant for the literal Israel only? Para lang po ba sa Israel na literal? O para lang ba sa literal na Israel itong bagong tipan na ito? Kasi sa panahon po natin ngayon ay maraming nag-aangkin at nagtuturo na ang 10 utos raw ay para lamang sa mga Hudyo. Hindi daw ito para sa mga Kristiyano. So atin pong alamin kung ano ba ang katotohanan tungkol dyan. Yun bang pakikipagtipan na yun ay para lang sa Israel? Kasi kung para lang sa Israel, ay hindi kasali doon yung mga Kristiyano. At kung yung 10 utos ay para lamang din sa mga Israel, ay hindi rin para sa mga Kristiyano ang 10 utos. Kaya kung para lamang sa mga Israel ang 10 utos, dapat huwag ring angkinin ng mga Kristiyano ang tipan na gagawin ng Diyos. Kaya dito maunawa natin kung para sa kanino yung 10 utos ng Diyos at yung pakikipagtipan na gagawin ng Diyos sa sangbayan ni Israel. Ano? Yan ba'y para lang doon sa literal na Israel? Ito po, mga kapatid, ang mga talata sa Deuteronomy chapter 29 verses 9 and then 12 to 15. Ganito po ang sinasabi sa unang talatang ito. Ganapin nga ninyo ang mga salita ng tipang ito at inyong gawin upang kayo'y guminhawa sa lahat ng inyong ginagawa. Dito sa verse 9, yung salitang prosper, yung guminhawa, ito po ay may katumbas sa salitang Hebrew na saukal. Ito pong saukal, mga kapatid, ay nangahulugan ng understand, wise, understanding, prudent. Ibig sabihin po, ay ipinag-uutos ng Panginoon sa kanyang mga anak na ganapin yun pong tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao upang, ano daw po, upang sila ay mag-prosper o guminhawa. Ibig sabihin upang sila ay maging marurunong, matalino, maunawain. Sa verse 12 hanggang patuloy, upang ikaw ay pumasok sa tipan ng Panginoon mong Diyos at sa kaniyang sumpa na ginagawa sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa araw na ito. Yun pong tinatawag ritong sumpa ay hindi yung curse, ito'y oath. Ibig sabihin ito yung tipan. At sa verse 13, upang kaniyang itatag ka sa araw na ito na isang bayan at upang siya'y maging iyong Diyos na gaya ng kaniyang sinalita sa iyo at gaya ng kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. So dito po sa talatang ito, mga kapatid, yun pong pakikipagtipan na ginawa sa Israel ay katulad ng pakikipagtipan ginawa kay Abraham. Ito ay batay sa pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Hindi po ito ayon sa mga gawa. Kaya dito sa bagong tipan na ginawa ng Panginoon para sa Israel, ito po ay nakabatay doon sa pangako kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At ito pong tipan na ito, mga kapatid, ay hindi lang para sa Israel. Kaya sabi dito sa verse 14, at hindi lamang sa inyo ginagawa ko ang tipang ito at ang sumpang ito. Verse 15, kundi doon sa nakatayo ritong kasama natin sa araw na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos at gayon din sa hindi natin kasama sa araw na ito.
napakaliwanag po ng mga talatang ito sa verses 14 to 15 nitong Deuteronomy chapter 29, mga kapatid, ay maliwanag pong sinabi na hindi lamang po para sa Israel, yun pong pakikipagtipan na yan na ginagawa ng Panginoon. Yung pangalawang tipan, mga kapatid, ay nakabatay sa tipan na ginawa kay Abraham. Ito po ay nakabatay sa pananampalataya sa biyaya ng Diyos, hindi po ayon sa mga gawa. Kaya nga si Abraham, kapag binasa natin sa Romans chapter 4, siya po'y inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, hindi ayon sa mga gawa. Yan po, mga kapatid. Kaya yun pong pangakong yan ay ibinigay para sa Israel, at hindi lang para sa Israel, kundi para rin naman sa mga hindi Israelita. Kaya nga maliwanag yung sinabi sa verse 15, ulitin ko, and also with him that is not here with us this day. Yan po ang sinabi rito, mga kapatid. Kaya nga doon sa verse 14, basahin natin yung verse 14 ulit, ang sabi sa English, neither with you only do I make this covenant and this oath. Tapos sa verse 15, but with him that standeth here with us this day before the Lord our God, and also with him that is not here with us this day. So ang tinutukoy po dito, mga kapatid, ay hindi lamang po para sa mga Israelita itong tipan na ito na ginawa ng Diyos. Hindi lamang po para sa Israel itong pakikipagtipan ng Diyos na ito, kundi ito po'y para sa lahat ng tao na nagnanais kumilala sa Diyos bilang Ama. Dito sa Galatians chapter 4 verses 4 to 7, ang sabi po ay ganito, datapot nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. Yan po yung adoption of sons, upang tayo maging mga anak ng Diyos, ay kinakailangan nating tanggapin itong adoption of sons, o yung pagkukupkop sa mga anak. Verse 6, at sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kaniyang anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama. Verse 7, ano pat hindi ka na alipin, kundi anak, at kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Ayan po, mga kapatid, maliwanag yun pong tinutukoy dito na pagiging tagapagmana bilang anak ng Diyos, ayun pong paglaya mula sa pagkaalipin. Kaya nga, sa karanasan ng mga Israelita, sila po ay pinalaya ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto, pagkaalipin sa kasalanan. Sa Ehipto ay literal silang naalipin talaga doon, hindi lang sa pisikal, kundi sa spiritual, naging alipin sila ng kasalanan, mga kapatid. At tayo rin naman po bilang mga anak ng Diyos na pinalaya ng Panginoon mula sa pagkaalipin ng kasalanan, ay tayo po ay nagiging tagapagmana ng Diyos. Kaya tayo po yung tinatawag na anak ng Diyos, na kanyang tinatawagan na magbigay ng ating puso sa kanya, ayon sa ating susing talata. Kaya yun pong pagiging tagapagmana, hindi lang po ito para sa Israel, mga kapatid. Kaya yun pong utos ng Diyos, yung 10 utos, at yung pakikipagtipan na ginawa para sa Israel, ay hindi lang po para sa Israel, mga kapatid, kundi para sa bawat tunay na Israel, ayon sa espiritual, hindi ayon sa laman. At yan po ay sinusuportahan ng Roma 2, talatang 28 at 29. Ang sabi po ay ganito, sapagkat siya hindi Hudyo kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman. Datapot siya ay Hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kaniyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Ay maliwanag po ang sinasabi rito, mga kapatid, na yun pong pagiging tunay na Hudyo o pagiging tunay na Israel ay hindi ayon sa pagtutuli sa laman, kundi ayon po sa paglilinis o pagtutuli ng puso. Yan po, mga kapatid, kaya yun pong pakikipagtipan ng Diyos sa Israel, sa sangbahayan ng Israel, ay hindi po para lamang sa literal na Israel, kundi para sa spiritual Israel. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus sa mga Hudyo,
Kung kayo nga ay mga anak ni Abraham, dapat ginagawa ninyo ang mga gawa ni Abraham. Pero bakit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin? Ayan po, ibig sabihin, hindi po yun yung marka o palatandaan ng pagiging anak ni Abraham. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagbasa dito naman sa sunod na talata sa Galatia Kapitulo 3, talatang 26, 28 at 29. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Napakaliwanag po nito mga kapatid ng mga talatang ito na nagpapatunay po sa pagiging tunay na mga binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Tayo po ay nagiging tagapagmana at binhi ni Abraham sa pamagitan po ng bisa ng kapangyarihan ni Kristo dahil sa kanyang pagtubos, na kung saan ay tayo po ay tinubos mula sa pagkaalipin sa kasalanan at tayo po ay nagiging alipin ng katuwiran bilang mga anak ng Diyos. Kaya yun pong pagsunod sa utos ng Diyos mga kapatid ay hindi lamang para sa mga Hudyo na literal, kundi para rin naman sa mga spiritual na Israel na ang pagtutuli ay hindi sa laman, kundi sa puso. Yan po mga kapatid. Kaya nga, isang magandang passage na nais kong basahin ay itong sa Testimonies Volume 6, page 350, paragraph 1. Bilang tayo po'y kumikilala sa authority ng Diyos, ay ganito po ang sinasabi rito. From the pillar of cloud, Christ declared concerning the Sabbath, Verily my Sabbath ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that doth sanctify you. Quoted from Exodus chapter 31 verse 13. Pinag-utos po ng Diyos sa Israel na sundin o ipangilin ang Sabat ng Panginoon. At ano sabi? Ito'y magiging tanda sa akin at sa inyo, sa buong mga saling lahi ninyo, upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo. That I am the Lord that sanctify you. Yan po mga kapatid. Ang Sabat po mga kapatid ay binigay upang palagi nating maalala yun pong ating ugnayan o relasyon sa ating Diyos, na siya po bilang ating Ama, siya po ang ating sanctifier, siya po ang nagpapabanal sa atin. Kaya ito ay hindi sa pamagitan ng ating sariling pagsisikap, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, at tayo makikipagtulungan sa Kanya pong panukalang pagpapabanal sa atin. At sa iparito, the Sabbath given to the world as the sign of God as the Creator is also the sign of Him as the Sanctifier. The power that created all things is the power that recreates the soul in His own likeness. To those who keep holy the Sabbath day, it is the sign of sanctification. True sanctification is harmony with God, oneness with Him in character. It is received through obedience to those principles that are the transcript of His character, and the Sabbath is the sign of obedience. He who from the heart obeys the fourth commandment will obey the whole law. He is sanctified through obedience. Napakaliwanag po ng passage nito mga kapatid, na yun pong Sabat ay tanda ng Diyos sa pagitan niya at ng kanyang bayan. Yan po yung tanging utos sa 10 utos na nagpapaalala sa tipan ng Panginoon sa kanyang bayan. At atin nga nabasa kanina sa aklat ng Deuteronomy na ang 10 utos, yan yung tipan ng Diyos sa bayang Israel. Kaya nga yung tipan na yun para sa bayang Israel ay hindi lang para sa bayang Israel, kundi maging sa atin na mga tumatanggap kay Kristo bilang ating tagapagligtas at nagiging mga binhi ni Abraham ayon sa pananampalataya, ay para rin po sa atin yun pong utos na yun mga kapatid.
Ang pinagkaiba nga lamang ay hindi na po isusulat sa bato, kundi sa atin na pong puso isusulat ang utos ng Diyos. Kaya hindi po itinuturo ng Biblia na para lamang sa mga Hudyo ang utos ng Diyos kabilang na yung Sabat, sapagkat yung Sabat na tanging utos na nagtataglay ng salitang alalahanin o remember ay yan po ang nagpapaalala sa atin kung sino ang nagpapabanal sa atin, at ipinapaunawa po sa atin yung authority ng Diyos na siya ang nagbibigay sa atin ng tunay na pagpapakabanal. Kaya sabi rito sa binasa nating passage, yun pong Sabat ay hindi lang po tanda ng Diyos bilang siya ang manlilikha, kundi tanda rin naman niya bilang tagapagpabanal. At yung kapangyarihan na lumikha ng lahat ng mga bagay ay siya ring kapangyarihan na may kakayanang muling lumikha sa kaluluwa ng tao ayon sa wangis ng Diyos. Kasi ang tao po ay napariwara, nasira yung wangis ng Diyos na binabanggit sa Genesis 1:26. Tayo po ay naging makasalanan at hindi na naging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos ayon sa Roma 3:10 at 23. Ngunit sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos bilang siya ang ating sanctifier, ay tayo muli niyang lilikain ayon sa kanyang wangis. At yung ating nga pong puso ay kanyang babaguhin ayon sa kanyang kalooban. Kaya sabi rito, sa mga tao na nag-iingat o nangingili ng Sabat na ito ng may kabanalan, ay magiging tanda ito ng pagpapakabanal para sa kanila. Kaya dapat rin nating tandaan na ang pangingili ng Sabat ay dapat po nating ipangili ng tama. Kaya nga, sa sunod ating tatalakayin yan, ano yung tamang pangingili ng Sabat? Upang atin pong maranasan yun pong tinatawag na tunay na pagpapakabanal. At sabi rito, true sanctification is harmony with God, oneness with Him in character. Yun pong tunay na pagpapakabanal ay pakikiayon sa Diyos. Ito po'y pakikiisa sa Kanya sa ugali. Kaya hindi po sapat na tayo nangingili ng Sabat o sumasamba sa araw ng Sabat. Kinakailangan po natin itong ipangilin na mayroong kabanalan, ayon po sa pamamaraan ng Panginoon. Kaya yan po yung tunay na pagpapakabanal, mga minamahal na mga kapatid. Ang mga Israelita po ay hindi nakapasok sa kapahingahan na yan ng tipan ng Diyos. Kapag binasa ninyo ang aklat ng Hebreo Kapitulo 4, hindi sila nagsipasok sa kapahingahang yaon. Ibig sabihin yung pangako ng Diyos, yun pong kanyang tipan na tunay na kalayaan o kapahingahan ay hindi po naranasan ng mga Israelita. Kasi bagaman sila po pinalaya mula sa pagkalipin sa Ehipto, pero yun pong kapahingahang espiritual, hindi nila naranasan yung tinatawag na rest na binabanggit sa Hebrews chapter 4 verse 9, na sinasabi doon, may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Yun pong Sabat doon, mga kapatid, ay yun po yung rest na binabanggit rin sa Matthew chapter 11. Yan po yung rest in Christ, mga kapatid. Bagaman binabanggit rin doon na nagpahinga ang Diyos, pero yung pinakang context ng Hebrews chapter 4 verse 9, yan po yung rest na tinutukoy ng Panginoon na kapahingahan mula sa pagkakasala. Kaya nga kahit na nangingili ng Sabat o sumasamba sa araw ng Sabat yung mga Hudyo, hindi sila nakapasok dun sa kapahingahan na ninanais ng Panginoon sapagkat sila'y nagtiwala lang sa kanilang good works. Sila'y dun lang sa letra bumase. Hindi po nila inunawa yun pong tunay na diwa ng pangingili ng Sabat na ito po'y pakikiayon sa Diyos. Yan po, mga kapatid. Hindi po yun yung pagsamba lamang, kundi ito po'y pakikiayon sa kalooban ng Diyos. Kaya doon sa kanilang naging asal na sila ay nagre-rebelde sa Panginoon, doon sa ilang, ay hindi po yung nagpapakita na sila ay nakaranas ng kapahingahan mula sa pagkaalipin sa kasalanan, kundi sila po'y patuloy pa rin nagiging alipin ng kasalanan. Kaya nga sa aklat ng Juan, nung makausap ni Kristo yun po mga Hudyo,
ay sinabi nilang kami hindi kailanman naging alipin. Kami mga anak ni Abraham. Pero hindi nila naunawaan yun pong pagkaalipin na kanila pa rin nararanasan. Kaya nga sabi ng Panginoon Hesus sa Juan Kapitulo 8, ang sabi ron ay, at malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ayan po, yan po yung hindi naunawaan ng mga Hudyo, mga kapatid, kaya sila hindi nakaranas ng tunay na kapahingahan na nais ng Panginoon para sa kanila. Yung kapahingahan na nakaugnay doon sa pangako ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao ay hindi po naranasan ng mga Israelita noon, nung panahong yon. Kaya ito po yung nais ng Panginoon na ipaunawa sa atin, na atin pong maranasan yung tunay na kahulugan ng kapahingahang ito ayon sa tipan na ginawa ng Diyos sa ilalim ng bagong pakikipagtipan na ang kanyang kautusan ay isusulat sa ating mga puso. Ngayon, ay isa pang mahalagang punto rito, yung sa huling bahagi. Ang Sabat raw po ay tandaan ng pagsunod. At siya na sumusunod sa ika-4 na utos na mula sa kanyang puso, ay daw po, kanyang masusunod ang buong kautusan. Yun pong tao na taos-pusong sumusunod sa ika-4 na utos ay magagawa raw niya na sundin ang buong kautusan. Bakit po? Sapagkat yun pong ika-4 na utos, ayan po yung tanging utos na kung saan ay nagtataglay ng authority ng Diyos bilang ating Creator and Sanctifier. Ngayon, dito po tayo sa pangalawang subtopic natin, give me your heart. Ibigay mo sa akin ang iyong puso. Bakit po kailangan natin ibigay sa Diyos ang ating puso? Ayon sa Jeremias 17:9, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Yan, ito pong puso, mga kapatid, ay mapangdaya. Ano ba yung puso na ito na tinutukoy? Yan ba yung nagbubumba ng dugo? Ang tinutukoy po niyan, mga kapatid, ayon pong ating isipan, intellect, will, yung kalooban, understanding, yung pangunawa. Yan po ay ayon sa pinagmulang salita nito sa Hebreo na leb. Ito pong leb, mga kapatid, ang ibig sabihin ay the will, the intellect, consent, the center of anything, mind, understanding. Yan po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Ibig sabihin yung ating isipan, yung ating kalooban. Yan po yon. Ibig sabihin po, mga kapatid, ay bibigyan tayo ng Panginoon Hesus ng bagong puso. Lilikhan niya tayo ng bagong puso. Paano po niya tayo lilikhan ng bagong puso? Ang sabi rito sa ating subtopic na hango sa ating key text ay give me your heart. Ibigay po natin kay Kristo yun pong ating puso, kasi siya yung nagsasabi, give me your heart. Sabi niya, ibigay ninyo sa akin ang inyong puso. So yung pong puso natin ay dapat nating ibigay sa Panginoon. At ano po ang gagawin ng Panginoon? Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 3, ang sabi ganito, yamang nahayag na kayo sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Po, tayo po ay lilikha ng Diyos ng pusong laman kapalit ng pusong bato. Kasi yung kasi yung pong 10 utos noon ay isinulat sa 2 tapyas na bato. Pero sa bagong pakikipagtipan, isusulat po sa puso ng tao. Diyan pa ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 30 verses 5 to 6. Dito po nakasaad kung bakit pusong laman ang dapat nating taglayin. Ang sabi rito, at dadalhin ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na inarin ng iyong mga magulang at iyong aarin at gagawan kaniya ng mabuti at paramihin kaniya ng higit kaysa iyong mga magulang. Verse 6, at tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso
at ng iyong buong kaluluwa upang ikaw ay mabuhay. Yan po ang nasa ilalim ng bagong pakikipagtipan ng Diyos sa Israel. Tandaan natin sa Israel, ano ho? Sa ilalim ng bagong pakikipagtipan ng Diyos sa Israel, bagong puso ang ibibigay, pusong laman. At ano pong gagawin sa pusong laman? Tutuliin ng Diyos. Ibig sabihin ay lilinisin ng Diyos. Sapagkat kung bato ay hindi maaring tuliin, matigas yun eh. So kinakailangan po ay pusong laman upang ito po ay matuli ng Panginoon. Ibig sabihin upang linisin ng Panginoon. Yan po mga kapatid. At dito sa Jeremias 32 talatang 40, ang sabi, at ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila, upang gawan ko sila ng mabuti, at sisidlan ko sa puso ng takot sa akin, upang huwag silang magsihiwalay sa akin. Yan po yung sinasabi rito mga kapatid, kung paano po isusulat ng Diyos sa ating puso yung kanyang utos. Ang sabi rito sa English, I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. Yan po, ilalagay daw ng Diyos sa ating mga puso yung takot sa Kanya. Kaya nga sinasabi, yung mga taong may takot sa Diyos. Yan ibig sabihin, yun pong utos ng Diyos ay nasa kanilang puso. Yun po yung ibig sabihin nun, na tayo po'y magkakaroon ng takot sa Diyos. At sabi dito sa Councils on Health, page 500, paragraph 2. When the Holy Spirit shall do its office work, hearts of stone will become hearts of flesh. And Satan will not work through them to counteract the work that Christ came to earth to do. And kapag ang banal na Espiritu ay gumawa ng kanyang gawain, ang mga pusong bato ay magiging pusong laman. At si Satanas po hindi magkakaroon ng kapangyarihan upang tutulan ang gawain na pinanukala ng Diyos na gawin sa lupang ito. Kaya nga sa aklat ng Kawikaan 3, talatang 1, 5 hanggang 7, ay sinasabi rito, anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Yun pong pagkatakot sa Panginoon mga kapatid, ayan po yung pagsunod sa utos ng Diyos, na ang tao po ay hihiwalay sa kasamaan. Sa Proverbs chapter 4 verse 23, ang sabi ganito, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Yan po yung pong ating isip, atin pong ingatan, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Kapag yan inilagyan natin ng maruruming bagay o mga maruruming kaisipan, ayan po'y lalason sa atin pong pagkatao, sa spiritual nating buhay. Kaya ang sabi rito ay ingatan po natin ang atin pong buong puso ng buong sikap. Yan po ay gawain ng tao. Yan yung sinasabi na isusulat natin sa ating puso yung kautusan ng Diyos. Ano yung bahagi natin? Paano natin isusulat sa puso natin yung utos ng Diyos? Ang sabi rito, keep thy heart with all diligence. Yan. Atin pong ingatan ng atin pong puso ng buong sikap. Kaya yan po yung part ng tao mga kapatid. Sa Proverbs 14 verse 30, ang sabi rito, a sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. Yan po, yun pong sinasabing sound heart, ibig sabihin ay malusog o tiwasay na puso, ay buhay ng katawan. Kaya upang sa spiritual ay tayo po ay magsigaling sa atin pong karamdaman na pagiging makasalanan, ang atin pong puso, ang ating isipan ay kinakailangan pong mabago sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga ang mungkay o yung pinakang pakiusap ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12, 1 and 2. Ano sabi ron? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may know what is that good
and acceptable and perfect will of God. Yan upang atin pong malaman yun pong sakdal at karapat-dapat na nais ng Diyos, ay kinakailangan po tayong magbago ng ating pag-iisip. Tayo yung inutusan doon, ano? Ang Diyos po ay magbabago ng ating isip po, ng ating puso. Siya yung babago ng ating puso't isipan. Pero, mayroon tayong gawain. Tayo yung inutusan. Anong sabi? My son. Sabi sa Aklat ng Kawikaan. Doon naman sa Roma chapter 12 verse 2, tayo yung inutusan. Yung mga mananampalataya, ang sabi, and be ye transformed by the renewing of your mind. Yan po mga kapatid. Paano po natin magagawa yon? Na tayo po yung inutusan dun na magsipagbago ng ating pag-iisip. Ganito po ang sinasabi sa FH page 193 paragraph 2, sulat na Ellen White. Ang sabi rito, the grace of Jesus Christ alone can change the heart of stone to a heart of flesh and make it alive unto God. And po yun pong biyaya lamang ni Jesucristo ang tanging makapagbabago ng pusong bato patungo sa pusong laman, at ito'y bubuhayin sa Diyos. Ibig sabihin ay pasisiglahin sa pagsunod sa Panginoon. Sabi rito sa patuloy, we have no power to justify the soul, to sanctify the heart. Yan, wala daw po tayong kapangyarihan na ariing ganap ang kaluluwa at pakabanalin ang puso. Hindi po natin yan kaya mga kapatid. Ang meron pong kapangyarihan yan ay ang Diyos. Pero tayo po ay kinakailangan makipagtulungan sa panukala ng ating Diyos. At sinasabi pa sa My Life Today, page 22, paragraph 5, if any part of God's Word condemns any habit you have cherished, any feeling you have indulged, any spirit you have manifested, turn not from the Word of God, but turn away from the evil of your doings, and let Jesus cleanse and sanctify your heart. Ayan po mga kapatid. Paano pala natin gagawin yung ating bahagi na atin pong linisin ng ating puso? At paano natin isusulat sa ating puso yung kautusan ng Diyos? Ang ating bahagi ay ganito. Ang sabi rito, kapag tayo po'y nag-aral ng salita ng Diyos, kapag meron tayong nabasa na tumutuligsa sa ating gawi, maaring tayo meron mga masamang gawi at ito'y natutuligsa ng Biblia, ito'y sinasaway ng Biblia. Ang sabi rito, anuman yung ating mga pinagpapasasaan ng mga kagustuhan natin, at anuman yung mga diwa o kaisipan na meron tayo, ang sabi rito, kung tayo man ay nasaktan dahil sa sinasabi ng Biblia na masama yung ating ginagawa, sabi rito, huwag nating talikuran ang banal na kasulatan o ang salita ng Diyos. Sa halip, ay talikuran natin yung masama na mga gawain. At sabi rito, and let Jesus cleanse and sanctify your heart. Yan. Ibig sabihin po, bago po ni Kristo linisin at pakabanalin ang ating puso, kinakailangan muna nating makipagtulungan. Ang kailangan po nating gawin, tayo po ay iiwas, tatalikod tayo mula sa mga masasama nating mga gawa. Kasi kung tayo po ay nagpapatuloy sa masasamang gawa, hindi po magagawa ni Kristo yun pong paglilinis na sinasabi ritong pagpapabanal or sanctification. Doon sa una, ang magagawa niya yung justification, i-justify niya tayo kahit na hindi pa tayo nagpakita ng good works. Pero doon sa pagpapatuloy, once na tayo na-justify, hindi pwede na tayo magpapatuloy sa masamang gawa. Kinakailangan po nating talikuran ang ating mga masasamang gawa. At hayaan na si Kristo ang siyang maglinis, magpabanal sa atin pong puso. Kaya sabi rito, sa Counsels on Sabbath School Work, page 68, paragraph 1, the principles of truth impressed upon the heart, line upon line and precept upon precept, will produce right action. Yan po, yung mga prinsipyo raw ng katotohanan na ikikintal o na itatatak sa puso,
ng detalyado, linya por linya. Ito raw po ay magbubunga ng tamang gawa. At sabi pa rito sa Messenger, June 7, 1893, paragraph 1. The grace of Christ alone could change the heart of stone to a heart of flesh, make it alive unto God, and transform the character, so that a degraded child of sin might become a child of God, an heir of heaven. Man had no power to justify the soul, to sanctify the heart. Moral disease could be healed only through the power of the great physician. Ang tanging makagagawa po ng pagpapakabanal o pag-aaring ganap at pagpapakabanal sa puso ng tao ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat ang Panginoon Hesus o ang Diyos ang siya pong tanging dakilang manggagamot na maaring makagamot sa atin pong spiritual na karamdaman. Hindi po kayang palitan ng mga doktor na mga tao ang atin pong masamang puso. Kahit na mapalitan niya ng mga artificial na puso, hindi pa rin pwedeng mabago yung ating ugali, yung ating isipan. Kasi yung pusong tinutukoy doon yung pong isipan. Ang may kakayanan pong bumago niyan ay walang iba kundi ang atin pong Panginoon Hesus. Kaya nga meron po siyang panawagan para sa bawat isa. Ang sabi niya sa Gospel Workers, page 209, paragraph 2. Jesus calls to every wanderer, "My son, give me thine heart." Quoted from Proverbs 23 verse 26, yung ating key text, At sabi niya sa Jeremiah 3 verse 22, "Return, ye backsliding children, and I will heal your backslidings." The youth cannot be truly happy without the love of Jesus. And ito po yung magandang panawagan, mga kapatid, sa mga kabataan. Hindi lang sa mga kabataan, kundi sa bawat isa na nalilihis ng landas. Ang sabi dito, "Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Manumbalik ka mula sa iyong," sabi rito, "manumbalik ka, kayong mga nagsitalikod na mga anak, at pagagalingin ko ang inyong mga pagsalangsang o ang inyong mga pagtalikod." At sabi pa rito, ang kabataan ay hindi magiging tunay na masaya kung wala ang pag-ibig ni Jesus. Kaya upang atin pong maranasan yung pong pag-ibig ni Jesus, kinakailangan po tayong manumbalik sa Panginoon. Ibigay po natin sa Kanya ang atin pong mga puso. At sabi pa rito sa Selected Messages, Book 1, page 327, paragraph 1. We are to surrender our hearts to God, that He may renew and sanctify us, and fit us for His heavenly court. We are not to wait for some special time, but today we are to give ourselves to Him, refusing to be servants of sin. When we begin to realize that we are sinners and fall on the rock to be broken, the everlasting arms are placed about us, and we are brought close to the heart of Jesus. There is no room for Christ in the heart of him who does not realize his need of divine light and aid. So maliwanag po, mga kapatid, na nakasaad dito sa ating binasa na dapat po nating isuko ang ating mga puso kay Jesus o sa Diyos, upang Kanya pong mabago ang ating puso, o upang tayo Kanyang baguhin at pakabanalin, at maging angkop o iangkop tayo para sa Kanyang makalangit na tahanan. Paano po natin ibibigay ang ating sarili sa Panginoon? Sabi rito, we are to give ourselves to Him, refusing to be the servants of sin. Yun pong pagbibigay ng ating sarili sa Panginoon, o pagsusuko ng ating sarili sa Panginoon, ay hindi lang po yung manampalataya na naniniwala, kundi tayo po'y merong gagawin. Atin pong tatanggihan na tayo po'y maging mga alipin pa ng kasalanan. Kaya bilang resulta niyan ng ating pong pagsusuko ng ating sarili, ng ating puso sa Panginoon, ano po yung huling bahagi doon sa ating key text? At ito nga yung panghuli nating subtopic, yung pangatlong punto ron, let thine eyes observe my ways. Yan, matapos po natin maibigay sa Panginoon ang ating pong mga puso, tayo po ay maaari ng gumanap sa kalooban ng Diyos, sa Kanyang mga daan,
sa kanyang mga panukala. Ano ho? So yung ating paningin or yung ating pananampalataya ay magkakaroon ng bunga. Atin pong susundan yun pong mga gawa ng Panginoon. Kaya sabi rito sa Proverbs 23 verse 7, "For as he thinketh in his heart, so is he." Yan, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay ganun siya. So kung yung atin pong puso ay napuspos ng mga katotohanan, napuspos ng kabanalan mula sa paggabay ng Espiritu ng Diyos, ay magiging ganun din tayo. Kung ang atin pong palaging pinagbubulay-bulayan, iniisip ay ang salita ng Diyos, ay doon po maitutuon ang atin pong isipan at ang ating ugali ay magiging ganun din. Kung ano ang atin pong nakikita, ay magiging ganun tayo. Kung ano ang ating nakikita, yun ang ating palaging may isip. Ano? Kung ano ang ating palaging iniisip, yun ang magiging ugali natin. Magiging ganun tayo. Kaya kung ang Panginoon Jesucristo ang siyang naghahari sa ating puso, siya ang palagi nating tinitingnan, ay tayo po'y bababago rin ayon sa kanyang banal na likas at ang kanyang mga landas, ang kanyang mga utos ang atin pong magaganap. At sabi pa rito, Deuteronomy chapter 6 verses 5, 6, 8, and 17, "At iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. At inyong iingatan ng buong sikap ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos at ang kaniyang mga patutuo at ang kaniyang mga palatuntunan na kaniyang iniutos sa iyo." Yan po mga kapatid ang pinupunto rito, ano? Yung mga kautusan ng Diyos ay dapat po nating ingatan sa ating puso. Kaya pag sinabing ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ibig sabihin yun pong takot sa Diyos ay dapat na maikintal sa ating puso, maisulat sa ating puso. Yun pong mga utos ng Diyos ay atin pong palaging maisaisip. At tayo po'y uudyukan ng Banal na Espiritu kung ito po'y ating nalalabag at tayo tutulungan na ganapin ang kanyang kalooban. At sa iparito, sa Deuteronomy 8 verse 2, "At iyong aalalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kaniyang mapangungumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kaniyang mga utos o hindi." Yan po, tayo po mga kapatid ay sinusubok ng Diyos kung tayo ba'y magiging masunurin o hindi sa kanya pong mga utos. At bilang mga anak ng Diyos na nagnanais na sumunod sa kanya at nagbigay ng puso sa Panginoon, ay magiging bunga nito ay yung talagang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa anumang kaparaanan yan ng pamumuhay Kristiyano, sa pagkain, sa pananamit, sa pananalita, sa ano pa mang mga bagay. Ano? Ang sabi nga rito sa Christian Temperance and Bible Hygiene, page 181, paragraph 2, page 75 hanggang 80. At sa Christian Education, page 181, paragraph 2, "Every true Christian will have control of his appetites and passions. Unless he is free from the bondage of appetite, he cannot be a true, obedient servant of Christ. The indulgence of appetite and passion blunts the effect of truth upon the heart. It is impossible for the spirit and power of the truth to sanctify a man, soul, body, and spirit when he is controlled by sensual desires." Sinasabi po rito ng bawat tunay na Kristiyano ay magkakaroon ng pagsupil sa kanyang mga panlasa at mga hilig, maliban na siya ay mapalaya mula sa pagkaalipin sa panlasa. Siya ay hindi maaaring maging tunay, masunuring lingkod ni Kristo. Ang pagpapakabuyo sa panlasa at hilig ay sumisira sa epekto ng katotohanan sa puso
Ibig sabihin, kahit na meron pong solusyon o remedy ang Panginoon sa ating puso, nais niyang baguhin ang ating puso, pero kung merong humahad lang, hindi po magiging mabisa yung lunas na ibibigay ng Panginoon. Kagaya sa may sakit, kahit na merong epektibong gamot na ibibigay sa taong may sakit, kung siya'y pagpapatuloy sa pagkain o pag-inom ng ipinagbabawal, ay siya po'y hindi gagaling, mga kapatid. Ganon din po sa kaligtasan, na tayo po'y merong bahagi sa atin pong paggaling mula sa spiritual na karamdaman. Kinakailangan po tayo makipagtulungan at atin pong supilin ang ating mga sarili, na huwag na tayong magpaalipin sa mga gawa ng kasalanan. Sabi pa nga rito, imposible para sa espiritu at kapangyarihan ng katotohanan na pabanalin ang tao, kaluluwa, katawan at espiritu, kung siya ay pinamamahalaan ng makalamang mga hilig. Ibig sabihin yung sensual desires. Ibig sabihin na ito yung from the word sense, pangdama. Yung ito yung mga masamang pangdama. Ibig sabihin ito yung kalabisan, gratification of appetites, mga kapatid, sa iba't ibang larangan o iba't ibang sangay nito. Yung atin pong mga five senses, yung pong ating mga senses, mga kapatid, kapag ito ay nagamit sa hindi tama, ito po ay hindi po magiging kalugod-lugod, at ito po ay magiging hadlang sa atin pong paglago sa pananampalataya. Sa Christ Object Lesson, page 408, paragraph 3, the theory of truth, unaccompanied by the Holy Spirit, cannot quicken the soul or sanctify the heart. Yun daw pong pag-aalam sa teorya ng katotohanan, kung ito po'y walang kasamang banal na espiritu, ay hindi po nito maaring buhayin ang kaluluwa o pabanalin ang puso. Sabi rito, one may be familiar with the commands and promises of the Bible, but unless the Spirit of God sets the truth home, the character will not be transformed. Kaya hindi po basihan rito, mga kapatid, yun pong pagiging bihasa sa banal na kasulatan, kundi yun pong pagpapahintulot ng banal na espiritu ay gumawa sa ating buhay, na mailagay ng espiritu ng Diyos sa ating puso ang katotohanan. Ito, mayroong magandang punto rito na dapat natin bigyan pansin rin. Kasi marami ang nag-iisip na ang Diyos ay mapagpatawad, so okay lang magkasala kahit paulit-ulit na nagkakasala, dahil meron daw nagpapatawad, si Kristo ay mapagpatawad. Kaya lang, kung ganun ang gagawin po natin, ay hindi natin mararanasan yung paglago o pagbabago ng puso. Sabi rito sa Upward Look, page 22, paragraph 6, the uncertain experience of many professed Christians sinning and repenting and continuing in the same dwarf spiritual condition is the result of worldliness and unholiness of life. The saving grace of Christ is designed for everyday life. Christ came not to save man in his sins, but from his sins. The principles of truth abiding in the heart will sanctify the life. Dito po, mga kapatid, ay sinasabi na meron pong mga nag-aangking mga Kristiyano na nagkakasala, tapos nagsisisi, tapos nagpapatuloy muli doon sa pagiging bansot sa spiritual na kalagayan. Ibig sabihin po ay hindi po lumalago, mga kapatid. Ito po ay hindi po magandang kalagayan ng Kristiyano. Hindi po maaring mabago ng Panginoon ang puso ng tao na ganun po ang kalagayan, sapagkat yung ganung kalagayan raw ay resulta ng pagiging makasanlibutan at hindi banal na buhay. Hindi po yan bunga ng Espiritu. Ngayon ay babasahin natin itong isa pang magandang passage. Dito po sa Selected Messages, Book 3, page 203, paragraph 2. Holiness is the reflection from His people of the bright rays of His glory. But in order to reflect this glory, man must work with God. The heart and mind must be emptied of all that leads to wrong. Ano raw pang gagawin ng tao upang magawa ng Diyos na mag-reflect sa ating buhay yung kanyang kalulhatian? Ang sabi rito,
ang puso at isip ay dapat na ma-emptied. Ibig sabihin, mawala dito yung mga masasamang bagay. Sabi dito, the heart and mind must be emptied of all that leads to wrong. So anuman pong bagay na naghahatid sa kamalian o sa kasalanan ay dapat pong mawala sa puso at isip ng tao. Yan po yung bahagi ng tao. Kaya doon sa Kawikaan, yung sinasabi ron na ikintal mo o isulat mo sa iyong puso, yung kautusan ng Diyos, ibig sabihin ay ating isa puso, ating tandaan. At samantalang ating natatandaan, yung mga alituntunin ng Panginoon, ay atin pong iiwasan, tatanggihan yun pong mga kamalian. At sa pa rito, the bread of heaven must be eaten and digested, that it may become a part of the life, thus we gain eternal life. Yan po mga kapatid yung sinasabi rito. Kaya nga meron po itong analogy mga kapatid. Yun pong digestion is for physical food, as meditation for spiritual food. Yan, kung paanong atin pong dinadigest o tinutunaw ng mabuti yung ating pagkain, na yung pagtutunaw ay nagsisimula yan sa pagmuya, hanggang sa magawa ng bituka. Yun pong gawain ng pagtutunaw or pagdigest. Ganon din sa spiritual na bagay, na hindi po sapat na tayo po ay nakikinig o nag-aaral ng salita ng Diyos. Kinakailangan din natin itong i-digest. Kailangan po natin ng meditation. Yan po mga kapatid. Sa ganon, tayo po ay makakatanggap ng sustansya. Kasi kung hindi po natin i-digest, hindi tayo magme-meditate, kahit na napakinggan na natin yung isang paksa, hindi naman natin yan matatandaan agad lahat. Kaya kailangan natin yan na paulit-uliting aralin. I-review po natin. At sa parito, sa Medical Ministry, page 149, paragraph 3, the solemn truths which we profess will sanctify the soul if we bring them into the inner sanctuary of the heart. Yan, tayo po ay mapapabanal ng mga katotohanan na atin pong inaangkin kung atin po itong dadalhin sa kaibuturan na dako ng ating puso. At ngayon ay nais kong basahin ang panghuling passage na kung saan ay bumubuod sa atin pong pag-aaral. Ang sabi rito sa Christ Object Lesson, page 159, paragraph 3. Ito po ikaugnay doon sa ating key text. Ang sabi rito, no outward observances can take the place of simple faith and entire renunciation of self. But no man can empty himself of self. We can only consent for Christ to accomplish the work. Then the language of the soul will be, Lord, take my heart, for I cannot give it. It is thy property. Keep it pure, for I cannot keep it for thee. Save me, in spite of myself, my weak and Christ-like self. Mold me, fashion me, raise me into a pure and holy atmosphere, where the rich current of thy love can flow through my soul. Nais ko munang isalin po sa Tagalog mga kapatid upang higit na maunawaan ng bawat isa. Ang sabi rito, wala sinumang tao na may kakayanan na ang sarili ay alisan ng mga bagay. O ibig sabihin, walang sinumang tao na may kakayanan na yung sarili niya ay isuko ng lubos sa Panginoon. Ang sabi rito, we can only consent for Christ to accomplish the work. Ang magagawa lamang natin ay pahintulutan si Kristo na isagawa niya ang gawain. Then the language of the soul will be, Lord, take my heart, for I cannot give it. Ang magiging wika raw ng kaluluwa ay, Panginoon, kunin mo ang aking puso, sapagkat hindi ko ito kayang ibigay. Ito ay pag-aari mo. Ingatan mo itong dalisay, sapagkat hindi ko kaya itong ingatan para sa iyo. So napakaganda pong passage dito mga kapatid, na tayo po sa ating sarili ay hindi po natin kayang ingatan ng ating puso. At bukod sa hindi natin kayang ingatan ay hindi nga natin kaya itong ibigay.
Kaya sa kabila ng atin pong kawalan ng kakayanan, ang atin pong tanging masasabi ay ito: Panginoon, kunin mo ang aking puso sapagkat hindi ko kayang ibigay sa iyo. Ito ay pag-aari mo. Ito ay panatilihin mong dalisay sapagkat hindi ko ito kayang ingatan para sa iyo. Kaya nawa ang mensaheng ito ay maikintal po sa ating puso't isipan, na paghariin po natin ang Panginoon sa ating buhay, na siya po ang mag-ingat ng ating puso. Atin pong ibigay sa Panginoon ang ating puso, at siya po ang kukuha nito, mga kapatid, sapagkat hindi rin nga natin kaya sa ating sarili na ating ibigay ito. Kaya upang ating maibigay ito sa Kanya, ating ipapakuha sa Panginoon. Hindi tayo yung mag-aabot kasi hindi natin kaya sa ating sariling lakas. Siya po ang kukuha ng ating puso. Atin pong isusuko sa Panginoon ang ating kalooban, ang ating isipan. Siya po ang babago nito sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Kaya tayo po'y manalangin. Ama namin, ang tahanan po ay nasa itaasa ng mga langit. Maraming salamat po sa mga mensahe na amin pong natunghayan. Nawa ito po ay maikintal sa amin pong puso't isipan, at nawa ang inyo pong kalooban, ang inyong mga kautusan ay maisulat sa amin pong puso't isipan, amin pong maganap ang inyong pong kalooban, at tulungan po kami namin pong mapanagumpayan ang anumang mga kahinaan na naghahari sa aming buhay, at amin na pong lubusang maisuko ang aming mga sarili. At nawa ang inyong pong kapangyarihan, ang inyong pong biyaya ang siyang gumawa sa amin pong buhay, at kami po inyong baguhin ayon po sa inyong banal na likas. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin, kalakip ng kapatawaran ng amin pong mga pagkukulang at pagkasala, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.